tayo sa tindahan. As usual, walking. Kararating mo lang. Kararating mo lang. Hello po at hapon na. Ayan, at wala pang latag. Sa totoo lang, tilapia lang po talaga ang bagong isda namin ngayong araw na to. Dahil sobrang tumal, Bisaya. Sa sobrang tumal, tilapia lang ang nabili rin din. At saka wala rin din po masyado isda kanina doon sa Cubao. Super mahal din. Katulad nung talimago na binibili ko dito, yung maliliit po na galunggong. Namumuhunan na po doon ng 280 ang kilo. Oh, alam naman magkano ko ibibenta yan dito. Baka nga sa 300 pesos, baka hirap pa may bumili dito niyan. Ito naman ang sakit niyan kapag sa Cubao. Siyempre, na-expect natin maraming klase mabibiling isda. Pero ito ngayon, kahit galing na ng Cubao, ito lang ang nakuha niya. Yan, nakikita niyo yan. Tilapia lang po. So sa ngayon, yung galing nating farmers ay tilapia lang po ang nabili. Talagang nangyayari po yan at hindi na din po sa akin bago po yan. Minsan pa nga at nangyayari pa nga sa amin na pumupunta ako doon. Pag uwi ko wala po talaga akong dala. Dahil meron nga man pong isda doon pero sobrang mahal po ng puhunan. At hindi na po kakayanin po ng mga tao po dito kung ibibenta ko pa po yun. Mas mabuting hindi na lang po ako mamili para wala din po ko sakit sa ulo. Ako sa inyo, yan. Pero maganda naman po yung tilapia kasi bagong dat. Ang gusto ko dito sa tilapia sa Cubao. Kasi talagang fresh talaga. Ano pa nga nangyari pa nga yan na nakakuha ko ng mga ganito. Pagbukas ko ng cooler, talagang umaangat-angat pa po yung yung ganito niya oh. Yan, ganyan. Ano ba to? Yan, yung ganyan, yung mga ganun pa yan. Ang ganda talaga, maganda pag tilapia lang ko ako lang tatanungin. Maganda talaga pag galing ng farmers kasi super fresh po talaga, simbago lang. Tapos ito naman po yung isa, yung dorado, sorry. Yung big head po na maya-maya, yan na lang po natira. Ito bago rin naman po ito. Ito yung galing kanina sa Nabotas. Ito yung mga kahapon natira. Pero tignan nyo naman, di ba? Okay na okay pa siya. Bisugo, tapos galunggong, tapos ito yung haluan. Yan, meron din po tayong mga tumpok. Speaking of tumpok, medyo maraming kwento pinagdadaanan niya bago maging tumpok po ang isda. Kadalasan kami nagtutumpok po kami, madalas sa amin yan, pagdagsa ang isda. Yung yun nga, yung month of March, yan, madami kami pong ganyan, tumpok. As in umaapaw, araw-araw hindi kami nawawala ng tumpok. Magtaka kayo, ang mahal mo ng isda, nakapagtumpok pa kami. Yes, nakapagtumpok talaga pa kami. Yan yung mga, hindi naman po sa talagang mga tirik at tira pa po yung mga tumpok na yan. Oh. Kaya sa panahon niya, mahihirapan na kayo makakita ng tumpok na 20 pesos. Ang mga tumpok ngayon is bababa na 50 pesos then 100. Pero depende kasi sa klase pa rin ng isda po yun, kung anong tinutumpok po nila. So yun lang naman, ikakat ko ng aking video kasi total wala rin din naman ako masyadong isda. At yun lang naman yung aking konting explanation about sa isda na galing ng farmers. Kung wala talaga kaming mabiling isda, kahit naman merong isda po doon at hindi rin din naman kami bibili kung sobrang mahal naman ng puhunan, mahihirapan din po kami magpaubos po dito. So, thank you po doon sa mga new subscribers. Salamat po sa pagtitiyaga sa panonood. At doon po sa hindi pa nakapag-subscribe, baka gusto mo naman mag-subscribe at i-follow po ang aking mga Facebook account at YouTube channel. Gusto ko na din po mabuo yung minimum ni YouTube dito na 1,000 subscribers para kahit pa paano monetize na rin din po ako dito sa YouTube. At karagdagan na rin din po kita para sa akin. So, muli, thank you. God bless. At kita-kits po ulit tayo sa next video. Bye-bye!